So dyan saan tayo katambayan para punin yung ating broiler. Tambay, dito na yung ating sisyo na binili. So nasa 100, may free po yan na 10. So nilagyan na rin po natin ng dahon para hindi masyadong mainit pag nagbiyahe tayo. Katambayan, nandito na yung sisyo natin. Tingnan natin kung may mga namatay. Baka may nagali sa pagbiyahe natin kasi mainit po. Tingnan natin kung may namatay. May namatay mga katambayan. Isa lang dyan ang namatay katambayan sa 110. So yan yung natira. Isa lang yung nadali. Okay na yan. Pag yung sisiw po natin katambayan galing biyahe, unang-una ko pong ginagawa, pag-prepare talaga ng ating electrolytes po. So tamang-tama po yung ating sisiw galing biyahe, uhaw na uhaw. Papainumin po natin bago natin bigyan ng pagkain feeds po nila. Tingnan nyo naman yung sisiw natin katambayan, umiinom na po ng electrolytes. Pagkatapos nyan, bibigyan po natin yan ng tawag nito feeds po nila. Kasi gutom na din po ito. Galing po incubator po talaga, bagong pisa. Magbibenta din po tayo ng shamu dito kung may kukuha. May supplier na tayo, bibigyan natin. Yan, yung mga sisiw po natin. Yung iba nagpaparelax pa po talaga. Hindi pa nakabawi sa biyahe, isang oras, napakainit po. Yung iba kumakain na rin po. May isang customer tayo sa ating sa ating broiler. 3 for 100 tayo ngayon. Kasi unang araw. Yan na. So po, malapit lang yung bahay ni sir. So, sir, salamat sir. Kaya pasok na natin sa sa supot. Kaya yung papiliin natin. Ito lang yung style natin dito. Lalo na kung marami nang makakaalam, sigurado meron ng babalik-balik dito. Unang benta po, unang pala natin ito, unang benta, kumaga magtitinda. Ang additional naman sa ating kaibigan, bali 6. Yung ating mga sisiw katambayan, dito natin nilagay sa loob. At ngayong araw, aga. Yan na, pinainitan muna natin kasi nalamigan to kagabi. Naka-covered yung kanilang gilid para hindi malamigang basta-basta. At yan na, pinakain natin. At yung unang araw natin sa pagbibenta ng broiler ay maganda naman. Ito lang yung natira sa 109. Kasi may namatay kahapon sa pagbiyahe natin. Pinakain agad natin. Tsaka natin bibigyan ng tubig na may vitamins, electrolytes. Kumakain na kasi gutom po ito. Buong magabi hindi nakakain, hindi natin binigyan ng pagkain. So ganun yung discard para makatipid din po sa pagkain po nila. Lakas pa naman nila kumain ito. Tingnan nyo naman ang katambayan, umiinom agad ng ating nilagay na electrolytes. Wow na wow. Sa loob ng 2 araw, titignan natin yung natin, manok, sisiw, yung ilan na yung natira. So yan na lang po yung natira. Kaya katambayan, 6 na naiwan, kinuha lang sa atin ni sir. Look, yan. So napakabilis na mga benta ng broiler po natin dito. Wala na, ubos na, wala natira. So sir, salamat sir. Salamat. Nandito po tayo sa ating sisiwan, sa manukan po natin. Pasyalan natin ulit. Minsan-minsan na kasi tayo nakakapunta dito, kaya tingnan po natin. Laki na talaga yung ating mga alaga. So by sa kabulan muna ngayon, wala na, pwede na po itong i-release sa range para makakain po ng mga
damo-damo at sa ganun ay maging malusog pa po sila. So dito sa ating mga alaga, nagbibigay po tayo ng antibacterial thrice or twice a week para siguraduhin po natin, masiguro natin na mapanatili natin yung kanang kalusugan. Ayan, katambayan ng mga sisiyo tayo, mga bagong pisa. Yan, dalawa. Pinakawalan muna natin dito kasi masyado na pong malaki yung mga nasa kulungan. At ayaw po natin madaganan at ma-injury, baka mamatay pa po. Sa pagnegosyo po ng unang negosyo po natin sa mga broiler na ibinenta doon, mga sisiw, talagang masasabi ko po na napakaganda po. Yung una po natin pagbibenta doon ay talagang may kaba pa po talaga sa dibdib. So far naman po napakaganda po ng kita po natin. 2 araw lang po naubos po natin at may mga kaibigan pa po tayong nakakita doon na bumalik, gustong kumuha, kaso wala na. At baka sa susunod na araw pupunta naman tayo ng Jensen at kukuha na naman po tayo para sa ganun ay maibenta natin sa ating tindahan. So napakalaki naman po ng potential po sa pag-alaga o pagbebenta po ng broiler kasi nga una, wala po nagbebenta po sa ating area, wala po sa ating wala sa poblasyon, tayo pa lang po. So kung sa inyo po, sa inyong lugar wala pa pong nagbebenta, i-try nyo po na magnegosyo po ng broiler. Baka mag-click din po pag sa area nyo po, sa kung nakapwesto yung bahay nyo sa tabi ng daan, nasa palengke, talagang malaki yung potential talaga. So yun nga, sabihin nga natin 2 araw lang naubos pa at meron na pong naghahanap pa po. So ano na po natin, irregular na po natin na palaging may stock sa ating tindahan na kumbaga broiler. So 100 kada yung ating ibebenta, kada batch. So ganun po yung ating kukunin ibebenta para hindi din po lugi yung pagbiyahe po natin sa Jensen po. Yun nga, sa mga gusto magnegosyo, subukan nyo po. Maliit lang naman po yung kapital ng broiler kasi nasa 2.5 po yung ating kapital. Sa pagnegosyo, siguraduhin lang po natin na kayang-kaya na po sa bulsa. So kung malugi man tayo, hindi po masyadong masakit kumpara po sa mga manok na mamahalin. O baka hindi nga lang broiler na yung ating ibibenta, sa susunod baka nga pwede din po yung ating native na mga upgraded at posible din po yung mga pansabong game fowl na mga sisiw. At isa din po kasi sa mga customer natin sa tindahan, karamihan talaga ay yung nagbibenta o nag-aalaga ng pansabong. Kaya napakalaki din po ng potential kung tayo po yung magbibenta po ng mga pansabong sisiw. May mga materialis na naman tayo doon na pansabong doon sa ating tindahan na sa likod. Nagsisimula na po tayo. So yan na po ngayong araw mga katambayan at maraming salamat po sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel at kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanood po ng ating mga previous videos, mga bago po natin subscribers, welcome po sa aking channel. At maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!